may bago pong isinusulong. Yung mga DD-set, mga kababayan, na kung hindi pwede si Robin Padilla maging vice-presidente ni Sara Duterte sa 2028, ang gagawin po nilang vice-presidente ay si Chavit Singson. Kaya naman pala pa na yung pagsasalita at pagbanod sa pamahalaan kasi gusto palang maging vice-presidente. Ano po, so ngayon sabi po dito, Sara Chavit 2028 movement inilunsad sa gitna ng impeachment proceedings versus VP Sara Duterte. So ito ay play po natin. May probable cause man ng impeachment, isinusulong pa rin ng ilang grupo ang pagkapangulo ni Vice President Sara Duterte. Ito mga kababayan na habang may ads pa, kung nagagawa po nilang isulong yung Sara Chavit, baka ako pwede rin ako magsulong ng Trillanes Torre. Mas maayos yun. Trillanes Torre mga kababayan, parehas may paninindigan. At parehas mga kababayan na nagtatrabaho. Diba? Ako mas pabor pa ako doon sa Trillanes Torre kasi nga, ako naniniwala ako mga kababayan na ang pinaka-best na dapat mamuno sa bansa ay lalaki talaga. Ano po, lalaki. Pero hindi ko naman isinasarado yung pinto sa mga babae. Pero mas the best talaga kapag ka lalaki. Lalo na, alam naman natin, napatunayan ng publiko, ng sambayan ng Pilipino na nagsasabi ng totoo. Etong si former Senator Trillanes at inilaban niya ng mahabang panahon yung mga reklamo niya laban po sa mga Duterte at ngayon napatunayan na totoo nga yung mga sinasabi niya noon. Ngayon mga kababayan, yung mga ganyang klase ng tao, yung dapat na sinusuportahan dahil may paninindigan at alam nating hindi isusuko yung teritoryo ng bansa. Ngayon kay General Torre, alam naman natin na kapag naging politiko yan, magtatrabaho ng maayos yan. At talagang desidido yan mga kababayan na gampanan ng maayos yung kanyang tungkulin. So ako, naniniwala ako in my personal opinion na parang mas mabuti na Trillanes Torre. Ano po, anyway mga kababayan, ito tuloy pa natin. Sila bilang katandem ni VP Sara. Narito ang agenda report ni John Riz Calata ng Abante. Lideratong may tapang, malasakit at tunay na hangaring maglingkod. Yan ang sigaw ng Sara Chavit 2028 nationwide movement. Kasabay ng impeachment proceedings sa Kamara, inilunsad ngayong araw ng ilang grupo ang pagsuporta sa tambalang Sara Duterte at Chavit Singson para sa 2028 elections sa Quezon City Memorial Circle. Sara Duterte ay may kakayahan na mamahala ng bansang Pilipinas. Kabobohan yan. Diba? Kabobohan yan. Bakit ko nasabi mga kababayan? Paano siya magkakaroon ng kakayahan ng pamunuan yung bansa ng Pilipinas? Mas gusto niya nga manatili sa ibang bansa. Huwag niyo nga niloloko ang taong bayan. Paano magkakaroon ng kakayahan si Sara Duterte na pamunuan ng Pilipinas? Mas gusto nga niyang manatili at magpasarap buhay sa ibang bansa. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Dahil siya lamang ang nakikita namin na mayroong tunay na malasakit at pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Na ngayon, kung may pagmamahal yan, hindi yan papayag na binubuli yung mga mangingisda natin sa West Philippine Sea. Kalokohan yan. Yun ay lumalangoy na sa kumunoy ng kahirapan. Dahil kay Sara. Biruin mo, bilyonis yung nasa bank account. Talagang lalangoy ang Pilipinas sa kahirapan. Kasi nga sobrang kurap ni Sara Duterte. Bilyones yung nasa bank account. Tapos sasabihin, yung pamumuhay simple. Napili ng grupo si Singson bilang VP ni Duterte dahil mayroon nila itong isang salita at financial competency. Nako! Competency of financial. Meron po siya. Porket may pera, iboboto mo na. Ang babaw naman mag-isip nito mga kababayan. Yan. Kaya hindi na po yan mangungurakot. Nakakatakot po mag-alala ng pangalawang pangulo kapag kurakot din. Pero sa katauhan, tatanungin ko kayo, kurap ba si Chavit o hindi? Ito mga kababayan Pilipino natin dyan, press 1 sa mga nagsasabing kurap si Chavit. Press 2 sa mga nagsasabing hindi. Tatanungin ko kayo, kurap ba si Chavit Singson o hindi? Press 1 sa mga nagsasabing kurap. Press 2 sa mga nagsasabing hindi. Yan shoutout kay Queen Magnus Ayan. Yan ang dami nag-aano. Ayan kurap. Malaki bayad dyan. Kaya nga biruin mo, tanda-tanda na pero ang utak mga kababayan, hindi natin alam kung nasa saan. Pasintabi. Diba? Sabi dito, taga Ilocos ako. Super kurap yang si Chavit. Ayan nag-comment na dito.
Di ba? Taga Ilocos ako, super corrupt niyan si Chavit. Kaya sinungaling tong mga to. Ako mga kababayan, ngayon pa lang sasabihin ko, kung sakaling tumakbong presidente si Trillanes, yun talaga, sureball na hindi mangungurap. Bakit? Galit sa kurap yun eh. Di ba? Kung si General Torre, mga kababayan, tumakbong vice presidente, sa tingin nyo mangungurap yan, galit din sa kurap yan. Di ba mga kababayan? Kaya nga perfect match yung tandem para sa may paninindigan. Kaya ako talaga mga kababayan, kung sakaling mag-decide yung dalawa na tumakbo ng presidente at vice-presidente, naniniwala ako na sure win yun, lalo na kung susuportahan ng Marcos administration. Ano po, anyway, tuloy pa natin. Ni Manong Chavit Singson na aming isinusulong bilang maging pangalawang Pangulo is meron siyang financial capacity at hindi niya nahangarin pang mangurakot. At tulad ng inaasahan, binatikos ng Sara Chavit 2028 movement ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. At lalong-lalo na ang ginagawa nilang fake impeachment ni VP Sara. Walang kwentang impeachment na yan. O, bobo ka rin. Di ba mga kababayan? Halatang hindi nanonood ng balita eh. Halatang hindi nagre-research. Wala daw kwenta yung impeachment. Napakalaki ng kwenta noon kasi pera ng taong bayan yung hinahabol doon. 'Di ba? Alam nyo, ano rin to 80-80 din to. 80-80 din to mga kababayan eh. Mana kay Sara Duterte, di ba yung grade ni Sara 80? O eto, nasobrahan 80-80. 'Di ba? Anyway, tuloy pa natin. Alam ko, hindi magtatagumpay yan. Ang kasamaan, hindi magtatagumpay laban sa magandang asal po ng tao. Maganda daw ang asal ni Sara Duterte, mga kababayan. Naniniwala ba kayo doon? Maganda ba yung asal? Tawagan ng grupo sa mga Pilipino, sana'y maging matalino sa pagboto. Para sa agenda, John Riz Galata, Abante. Di ba? Maganda daw yung asal ni Sara Duterte. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, kahit nga kami nung kapatid ko, di kami magkasundo eh. Pero yun yung sabi sa akin, pagka nanalo daw si Sara, kakalimutan niya daw yung mga sinabi ko kay Sara. Sabi ko, pag nanalo si Sara, di na ako magbablog ng politics. Di ba mga kababayan? Sabi ko, may isang salita ako, pag nanalo si Sara, di na ako magbablog ng politics. Bakit? Ano pang saysay? Para magsalita ka about sa gobyerno sa mga panahon na yon, na gobyernong pabagsak na pag si Sara Duterte ang presidente. Di ba wala na? Mga kababayan, kaya nga ako ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo na parang mas mabuti pa na lalaki na lang ang mamuno. Di ba? Trillanes Torre, perfect match. Hindi katulad nitong Sara Chavit. Wala na bang ibang option? Bakit? Dahil ba alam nyo pagka si Robin tumakbot o lats? Kasi ayaw na ng taong bayan. Diba? So ngayon, ang isa pa dyan mga kababayan, alam naman po natin na talagang gipit na itong grupo ng mga taga-suporta ni Sara Duterte. Kung matatandaan nyo yung sinabi ko sa inyo noon, diba nagsasarado na ng gripo yung mga financer nila? Kasi nga, hindi na po nagugustuhan yung mga pag-iwas pusoy ni Sara Duterte sa usapin ng kanyang impeachment. At ang isa pa dyan mga kababayan, kung titingnan nyo rin, yung mga kasamahan ni Sara Duterte, yung mga vlogger niya, may mga warrant of arrest na. Tulad itong si Jay Sonsa. Di ba si Jay Sonsa, yung warrant of arrest laban kay Jay Sonsa mga kababayan, inaasahang ilalabas na po ng korte. Kasi nasa sa korte na mga kababayan, yung usapin kung makukulong ba si Jay Sonsa or hindi. Dahil doon sa pagpapakalat ng peking report na may sakit ang presidente. At anytime, pwedeng bawian ng buhay. Ngayon, fake news. So eto, pakinggan po natin mga kababayan. Posibleng maaresto ang dating mamamahayag na si Jay Sonsa dahil sa mga post niyang may sakit umano si PBBM. Nasa korte na kasi ang kanyang cyber libel case. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Inaasahang ilalabas ng warrant of arrest laban sa dating mamamahayag na si Jay Sonsa. Masyado ka kasi Jay Sonsang talamak sa pera eh. Diba? Napakatakaw mo sa pera. O ngayon, sunod-sunod yung mga kaso mo.
Kinumpirma ng Department of Justice sa Billionaire News Channel na naisumite na sa Pasay Regional Trial Court ang kaso. Kaugnay ng pagpapakalat umano ni Sonza ng maling balita sa kalusugan ni PBBM. Sa dokumentong nakuha ng BNC, nakasaad na nahaharap si Sonza sa cyber libel case dahil sa kanyang Facebook post noong Enero. Sinabi roon ni Sonza na lumalala na raw ang acute diverticulitis ng Pangulo dahil sa umano'y prolonged drug use. Matatandaang nagbigay ng rekomendasyon ng NBI na kasuhan ng cyber libel si Sonza, maging ang social media personality na si Jeffrey Celis. Kasama din si Ka Eric, mga kababayan. Di ba? Alam nyo, utak kriminal yung mga yan eh. O ngayon, dapat lang sa inyo yan na makasuhan kayo kasi unang-una, kung iisipin po talaga natin mga kababayan, yung ginagawa nilang paninira sa presidente, talagang sobra na po yan. Kahit wala silang pinagkukunan na source, dire-diretso yung mga paninira nila laban po kay PBBM. Samantalang tayo mga kababayan at yung mga kasamahan natin, laging may ipinapakita sa inyo na source bago tayo magsalita. Yan ang pinagkaiba mga kababayan ng mga pro-government vlogger doon po sa mga fake news peddler. Tayo bago magsalita, meron tayong source. Hindi katulad mga kababayan nung sa kanila na mag-i-edit pa sa ChatGPT para lang mapaniwala yung mga didishit na bobo. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Matapos silang magpakalat umano ng fake medical information tungkol sa Pangulo. Sa Facebook account daw nagpost si Sonza, habang si Celis ay nag-upload naman ng content sa kanyang YouTube channel. Sa pahayag nitong Lunes ng abogado ni Sonza at Celis na si Attorney Mark Tolentino, sinabi niyang dinedeny ng kanyang mga kliyente ang anumang criminal liability. Mula raw sa public discourse ang mga naging pahayag na dinidikit sa dalawa at wala raw proof of actual malice ang prosecution. Hinihingan pa ng BNC ng komento si Sonza, maging ang kanyang abogado, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel. Diba mga kababayan, problemado na. Yung mga kaalyado ni Sara Duterte, pati yung mga aso nila. Kasi biruin nyo mga kababayan, may mga kaso na eh. Tapos ang pinakamatindi pa dito, alam naman talaga natin pare-parehas na fake news peddler po talaga mga ito. Talagang nagpapakalat ng fake news para sirain po ang personalidad ng ating presidente. Kaso ang problema mga kababayan, kahit anong paninira nila, hindi po talaga sila kinakagat ng taong bayan, hindi pinaniniwalaan yung mga sinasabi po nila. At saka, alam nyo, kung speaking of problema, talagang sunod-sunod na po yan. Mapa-congressman man, nakaalyado ni Sara Duterte. Mapa-vlogger man, nakaalyado ni Sara Duterte. Talagang mananagot eh. Biruin nyo, ito pa yung isa na malaki din yung problema na kinakaharap. Kung mababalitaan nyo mga kababayan, yung patungkol po kay Kiko Barsaga, di ba may mga lumalabas ng balita katulad nito na itong si Kiko Barsaga posibleng mapatalsik bilang kongresista kasunod ng 2 suspension mga kababayan. Biruin nyo, nakadalawang suspension na. Di ba yung pinakahuli niyan mga kababayan terminated na? Dapat. Kaya nga kung titingnan nyo, napakalaki ng problema ngayon ng mga kaalyado ni Sara Duterte at walang pakialam sa kanila si Sara Duterte. So ito, i-play natin. Wala umanong senyales ng pagsisisi o kahit anong pagbabago kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa kabila ng kaliwat kanang nakuhang reklamo dahil sa mga umano'y maling asal nito sa Kongreso. Tsaka sa buong buhay ko mga kababayan, ngayon lang ako nakakita na congressman na sumali sa music video tapos yung kanta Bembang. Di ba mga kababayan? Ngayon lang ako nakakita, congressman, sumali sa isang music video tapos yung kanta Bembang. Para kay House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin, maaari na itong ma-expel o mapatalsik bilang mambabatas matapos 2 beses na patawan ng 60-day suspension. Historically kasi sa Kongreso, kapag na-suspend ka na, and then you have another suspension, and in his case, the second suspension had a very strong warning that if he repeats it again, baka hindi nyo na-gets yung sinabi ko kanina, nasan ba yun? Nasan ba yun, Kiko Barsaga? Nasan ba yun, Kiko Barsaga? Ayan. Ito. Ngayon nga lang ako nakakita sa buong buhay ko
Putik pa kababayan. Aha. Eto. Ayan o. Pero konti lang ipapakita ko sa inyo kasi baka maka-copyright tayo eh. Ayan o. Ang pamagat nito, dapat bembang lang. Bakit ba hilig mo bumimba? Di ba? Ngayon lang ako nakakita, kongresista ka, bago sasali ka sa isang music video, yung kanta Bembang. Di ba? Kung wala ba naman, kung hindi ba naman, alam nyo na yun. Ayan o. Oh. Ng mga busuin niya. Bembang ka ng bembang. Di ba mga kababayan? Kongresista yan, partida. Kaya nga sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng kongresista mga kababayan na gumawa ng sumali sa music video. Siya yung character doon mga kababayan, tapos yung music video Bembang. Then it will proceed to a higher penalty. Well, technically, it's expulsion kasi it's usually suspension, then expulsion. Tama. Ngunit ayon kay Representative Garin, nasa House Committee on Ethics and Privileges pa rin ang desisyon kung ano ang susunod na aksyon kay Barzaga. Lalo na at nasabi na niya at ng iba pang miyembro ng komite ang kanilang posisyon patungkol sa batang mambabatas sa isinagawang pagdinig kahapon. Paliwanag ni Garin. Alam nyo, dapat yung tumakbo na lang na congressman, dapat hindi si Kiko Barzaga. Dapat ang tumakbo na congressman dyan mga kababayan ay yung kapatid niya si Terdy Barzaga. Mas okay pa yung si Terdy kaysa dito kay Kiko Barzaga eh. Kasi si Terdy may utak yon, si Kiko Barzaga wala. Hindi siya maaaring bumoto dahil siya rin ang complainant sa dalawang panibagong inihaing reklamo laban kay Barzaga kahapon. Ang isa ay dahil sa pagdawit sa kanyang anak at kay House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa pagkamatay ni yumaong Iloilo Vice Mayor Aimee Paz Lamasan. Habang ang isa pang reklamo ay nag-ugat naman sa biglaang pagla-livestream ni Barzaga at pagtatapat ng kanyang cellphone sa mga miyembro ng House of Representatives. Parang his point is that's his nature as a cat, but he's not a cat. He's a member of Congress duly elected who should demonstrate what is expected commensurate to his position. May sapak nga eh. Ayon kay Garin, bagamat nakakatawa, hindi laro ang pagiging mambabatas. Tama. At hindi dapat maging ganito ang ugaling ng kinatawa ng isang distrito. Sinagot naman ni Barzaga sa pamamagitan ng isang Facebook post ang pahayag ni Garin. Anya, dapat bang gayahin si Garin na umano'y dahilan ng pagkamatay ng mga kabataan dahil sa Dengvaxia? Dagdag pa nito, naninindigan siya sa kanyang mga pahayag at ang House of Representatives ay institusyon umano ng kapalpakan, mga magnanakaw at kahihiyan sa bansa. Evan Alvarez. Ang problema dito, bakit siya tumakbong congressman kung yun pala ang tingin niya sa kongreso mga kababayan? Diba? Kung nasasabi niya yan, baka isa siya sa mga nagnakaw ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin. At saka sa isang kongresista mga kababayan, hindi po normal yung ikinikilos po ni Kiko Barzaga. Oo nga, bilib na bilib sa kanya yung mga didishit na katulad niya, pero yung mga matitinong tao hindi po natutuwa sa ginagawa niya. Lalo na mga kababayan, at hindi nga basta biro yung usapin ng pagiging isang kongresista. So ngayon, kung mapapansin nyo, yan pa yung isa sa mga problema ng kampo po ni Sara Duterte. Kaya nagkakawatak-watak. Ika nga mga kababayan. Diba? Kasi may mga sumusuporta kay Kiko Barzaga, meron din namang wala. At ganun din naman mga kababayan kina Jay Sonsa, may mga sumusuporta pero meron din namang wala. Kaya nga naghahati-hati etong grupo ng mga didishit na sumusuporta kay Digong kasi may mga kanya-kanyang agenda. At ito pa yung isa sa may pinakamalaking problema mga kababayan, etong si Bato de la Rosa. Sabi dito ni Alan Peter Cayetano, pinagtanggol eto pong pagiging absenero ni Bato de la Rosa sa kabila ng mga pagtanggap ng sweldo. Ano ba yung sabi dito sa Abante News Online? Ito daw yung sabi ni Alan Peter Cayetano, gustong-gusto umanong pumasok ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Subalit hindi niya magawa dahil may bantang aarestuhin at dadalhin sa International Criminal Court, ICC, sa The Hague, ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. So ngayon, kung mapapansin nyo mga kababayan,
na wala na yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na go ahead, Mr. Trillanes. Gusto mo, sumama ka pa, ikaw magposa sa akin. Nawala na yun at napalitan na ng takot. So yung dating nagtatapang-tapangan nung nasa kapangyarihan, ngayon ay duwag na duwag mga kababayan dahil sa usapin ng arrest warrant na hindi naman talaga alam kung totoo or hindi. Diba? Biruin mo, pinagtripan lang nung dalawang magkapatid na Rimulya. Natakot ka na. Diba mga kababayan? Kasi kung titingnan po talaga natin, ano ba yung sabi dito, quote and quote, Bato gustong pumasok subalit natatakot maaresto ng ICC. So yan ba sa mga normal natin mga kababayan Pilipino? Yan ba gusto niyo maging kaalyado? Yan ba gusto niyo makasama mga kababayan? Mga tamad, takot sa pananagutan at higit sa lahat mga kababayan, may mga sapak. Yan ba gusto niyo samahan sa 2028? Kaya nga ako sa totoo lang, ngayon pa lang sinasabi ko na yung possible candidate na pwede nating suportahan pagdating po ng 2028, yung may mga paninindigan at talaga may dedikasyon mga kababayan na panagutin yung mga korap. At yan po ay walang iba kung hindi si former Senator Antonio Trillanes at ito pong si General Torre. Perfect match. Hindi katulad nung Sara Chavit na isinusulong ng mga DD-shit. Ano po? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po sa usapin na ito mga kababayan? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa issue po na ito? Ano po? So ngayon, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.